Ngayong season, inimplement ang bagong flopping rule sa NBA. Bibigyan ng penalty ang mga player na magpa-flop, resulta technical or multa na din. Base kay Stacey King, lalaki yan, naglaro dati sa Bulls, kakampi ni MJ. LeBron James rule talaga yon, ayaw lang tawagin ng liga. Naguhulaan pa kung sino ang unang matatawagan ng flopping rule ngayong season, pero hindi si LeBron yun. Matagal na kasi yung flopping rule sa FIBA, inadapt lang ng NBA. Ngayon kasi, para mabawasan yung malalambot na galawan, nagagamit din yun ng mga nakaraan na mga official para sa mga call at nababawi rin naman after review. Kaya walang magagawa ang player kapag natawagan ng flopping dahil pwede naman bawiin yun after ng game. Mas magagamit ngayon ng mga officials, alam nyo na, tulad na lang ng issue dati kay Donaghy. Sa isang play ng Knicks at Celtics, tinawagan ng flopping foul itong si Porzingis after niyang pumosisyon para sa rebound at tinulak siya ni Donte DiVincenzo. Kita naman na may puwersa yung tulak, pero 4 to 5 seconds bago natawagan ng technical itong si Porzingis dahil sa flopping. Nakababa na ng depensa yung Celtics. May guidelines kasi ang NBA regarding dun sa flop. STEM, secondary, theatrical at exaggerated movement. Kung titingnan naman sa play, si Donte may intention na impact. May arte si Porzingis kasi nga malaki siya, dapat hindi siya matutumba. Doon pumasok naman ang exaggerated. Sa slow-mo, hindi mo makikita ang impact doon, pero sa real time, andun. Si Jalen Brunson natawagan din ng flopping nung tumira siya at natamaan ni Tatum. Almost 12 to 15 seconds saka tumawag yung technical ang referee. Si Brunson nasa kabila na at nakapaul pa sa Boston. Hindi pa makapaniwala nung si Carmelo Anthony na nanonood sa game. Sa clip, dapat foul si Tatum dahil landing rule ng NBA. Dahil natawagan ng technical si Brunson, may isang free throw si Tatum tapos yung free throws pang nakuha niya sa foul. Nag-swing yung momentum at doon nagsimulang lumamang ang Boston nang sa parehong quarter natawagan si Porzingis at itong si Brunson. Ang pagitan lang nun halos nasa 1 minuto. Tulad na sinabi ko kanina, sorry ka na lang kapag natawagan ka ng flopping rule. Dahil sa review, binawi ng NBA ang tawag kay Brunson na nag-flop siya. Nagkamali lang daw, di umano sila at walang flopping na nangyari. Dapat natawagan pa talaga si Tatum ng foul nun at 3 free throws dapat kay Brunson. Si Donte DiVincenzo natawagan din ng flopping sa game ng Knicks at Celtics. Ito naman nung binangga siya ni Jaylen Brown. Medyo tumalsik ng konti ito si Donte. Tinawagan siya after inassess ng NBA sa postgame na pagmulta siya ng $2,000 base sa review, hindi sa in-game. Ganon din si Jevon Carter ng Bulls versus naman sa OKC. Postgame siya na pagmulta sa parehong presyo din dahil nakitang nag-flop siya. Base sa report, ang unang natawagan talaga ng flopping rule ay si Josh Okogie ng Suns versus naman to sa Golden State. Katulad ng dalawa, nakita rin yung sa post-game review na nag-flop si Okogie sa game, kaya nabigyan din siya ng $2,000 na penalty. Sa technicality, para si Porzingis ang unang na-technical sa game dahil sa flopping. Ang una naman talaga natawagan si Josh Okogie pero napagmulta siya. Tinesto ng NBA sa Summer League. Ang sinasabing announcement pa sa regular season gagamitin. Pero hindi ko alam kung sinama doon ang preseason. Dahil yung notorious na flopper din nasa Golden State ngayon, si Chris Paul. Kay Steve Kerr galing yun. Bago mapunta si Chris Paul sa Golden State, nasa interview noon si Steve Kerr dahil siya ang coach ng Team USA. Meron kasing flopping rule sa FIBA. At noon, ipinapasa na yung bagong rule. Base kay Steve Kerr, kung hindi babaguhin talaga ng NBA yung flopping, gagawin na lang nila yung Chris Paul swipe. Nung preseason game, nakita din doon na nag-flop si CP3 versus Sacramento. Hindi yung tinawagan. Yung flopping, gagana sa NBA yon kung gagamitan nila ng multa bilang penalty, hindi yung technical. Makukontrol lalo ng mga official yung game. Hindi rin kasama bilang technical yun, kaya okay lang kung ilang beses tawagan ng referee. Free throws ang binibigay. Katulad nung kay Brunson, sorry na lang ang nangyari. Pero nag-cost ng game yun sa Knicks. Kapag lumalim lalo yung season at yung every games ay nagka-count na, ay dun nga mas malala ang tawagan dahil kapag merong natawagan na superstar at magkokosyon ng standing, dun lalo magkakaroon ng issue.